Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong maglingkod. Well, pag-usapan naman po natin ngayon, ito pong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan, sumagot na po siya kahapon din. O nung isang araw din ng hearing. O, sabi niya nga, haharap siya pero meron pong pakondisyon. At kung saan, ito, mabuti papakinggan po natin yung kanyang sagot dyan. Natin ang nangyari. Okay, paki-ano na lang din po, paki-follow po ng ating Facebook page, itong JDB's Comments Pro Filipino. Alright? And so far, magandang araw po, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, o kaya magandang araw sa inyo pong lahat na ngayon ay makakapakinig ng aking audio message patungkol po dito sa mga allegations, accusations na puro po mga napakinggan natin sa Senate hearing na pinangunahan po ni Risa Hontiveros bilang chairwoman ng Children's or Welfare or Committee, something like that. At napakinggan po natin ang kanilang mga patutsada doon, yung mga witnesses nilang kinuha, veiled po, no, nakatakip ang mukha at may mga aliases. Meron pa daw 2 pastoral na Ukrainian at kung sino-sino pa, ano? At sila po ay nag-testify sa hearing na yon na ay patutuo daw nila na yung mga allegations na yon ay puro katotohanan laban po sa akin. Ito po ay mga seryoso na mga allegations o accusation criminal. At ito po ay hindi po basta-basta, no? Serious po kami dito sa ginagawang ito. Hindi po laro-laro ito sapagkat ang reputasyon ko po bilang ako ang head minister ng Kingdom of Jesus Christ at spiritual head ng Kingdom Nation ay nakasalalay po dito sa mga pinagsasabi ng mga kuno, mga witnesses na ito, na kuno ay mga former workers ng Kingdom pero nakatakip ang mukha at nag-alias ang kanilang mga pangalan. Ngayon, sa inyo po, Senator Risa Hontiveros, sa inyo pong committee, nakita ko po nag-iisa lang kayo, no? Parang wala yatang quorum ang committee nyo. At napakinggan po ang lahat ng mga testimony at mga kasaysayan noong mga pinag-i-interview ninyo riyan na pinayagan po ninyo. Pero yung iba po, kahit ang takip ng mukha, kilala namin sila dahil sa kanilang narrative. Ang isa po riyan ay si Blenda Portugal, yung nag-alias Amanda. Yan po ay nagdemanda na yan ng ganun ding mga allegations. At yan ay sinagot po namin, sinagot ko, at yan ay na-dismiss dito sa Korte ng Davao. Kaya tumakbo po sila sa DOJ at yan ay under sa pamamahala ngayon ng DOJ. Dismissible po kahit po anong tingin ninyo. Kasi ang totoo ay hindi pwedeng tabunan, hindi pwedeng takpan kung nagsisinungaling ka. Ang katakataka lang po dito, bakit nasa korte na yan? Hindi pa po matatawag na sub judice yan. Pagkatapos diyan ay pag-uusapan. Hindi ba ninyo nirerespeto ang korte? Hindi ba ninyo nirerespeto ang ating mga batas? Hindi na po dapat na kinuha ninyong witness yan kasi yan ay gumawa na ng hakbang na magdemanda. At yan ay napatotohanan, puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya. O, kung ito po ay pinapayagan ng batas, kunin ninyo yung mga records para makita ninyo ang kanilang aligasyon at ang aking mga sagot na puro po na dispel namin ang kasinungalingan niya na ginawa doon. I don't have to elaborate here. Ngayon, yung ibang mga witnesses na pinagkukuha ninyo, nakilala rin po namin yung iba, yung nag-alias Jerome dyan. Yung pong lahat ng mga full-time workers dito nag-apply bilang full-time. Yan po may mga records lahat dito. May mga records po lahat dito. Oh. So pinakinggan niyo yung side nila, pinakinggan niyo yung kanilang sinasabi. Kahit sino pwedeng magsinungaling, kahit sino pwedeng gumawa ng ganung aligasyon Kasi sapagkat wala naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. Ewan ko kung sila ba may immunity o kayo lang ba, Senator Hontiveros, ang may immunity. Kaya siguro tinatago niyo yung mga mukha nila. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi sila dapat matatakot. Okay. So yun na. Well, unang-una ho hindi naman ito saklaw ng sub judice rule. Bakit? Ano to in aid of legislation po ang hearing na to. Hindi po ito katulad ng hearing nung sa mga korte. Okay, so rito tinitingnan nila rito what went wrong. Katulad niya nabanggit ni Kibuloy na na-dismiss na yung kaso na isinampa ni Portugal ni Amanda na laban sa kanya dun sa korte ng Davao City. Alam nyo, doon pa lang medyo questionable na bakit kanyo
Alam naman po kasi rin ng Department of Justice dapat yan at ng Korte. Dapat nag-inhibit na sila. Yung abogado mismo dapat nito ni Amanda, dapat nag-file na siya ng motion to inhibit and transfer. Sapagkat si Amanda pala ay taga-Pasig, if I'm not mistaken. So dapat po, dito ho sa Pasig, isinampa ang kaso. Kahit na sinasabi na yan ay nangyari pa dyan sa Davao City, sa Mindanao, po pwede po ito, lalo na po for the convenience and security ng akusan, nung complainant. Dahil sobrang lakas naman po talaga ng impluensya ni Kibuloy dyan sa Mindanao. Ngayon, yung tawag dyan, itong sinasabi nila na yung tungkol dyan sa mga tao na yan, may mga record dyan sa kanila. Well, alam nyo, bahagi na rin naman po yan syempre ng pagsira ng reputasyon o ng credibility nung mga kalaban mo. That's normal. Okay, normal naman na rin po 'yan. Ngayon, yung huling part na binabanggit niya dito, tungkol po diyan sa kung meron ba silang dapat na mapanagutan, ito for me, in my interpretation, mukhang kakasuhan niya ang mga itong mga witnesses na to ng malamang cyber libel dahil sa pagharap diyan. Well, alam niyo ho, covered po yan ng proteksyon yung mga witnesses diyan sa mga Senate hearing or congressional hearing. Even yung mga salitang binitiwan nila diyan, covered po yan. Hindi po sila maaaring mapanagot sa kanilang mga salita. Anyway, diyan naman sa hearing kasi, yung kanilang statements can be challenged. Di ba? Pwedeng i-challenge kasi yan, yung katotohanan diyan. O yung kasinungalingan ba yung sinasabi. Okay? So ito pa. Nga pala, disclaimer, ito po mabagal ang audio nito. Umaabot po ito ng 28 minutes pero pinabilis ko po ng 50% ang bilis nito kaya marinig nyo medyo mabilis. Okay? Kaya po naging 14 minutes lang itong kanyang pagsagot. No? Hindi sila dapat matakot. Pero kung live... Grabe, hindi dapat matakot. Joseph. Ilusyon, kahit pa diyan sa hearing sila, after ng hearing na yan, talagang mananagot po sila sa batas. Di ba? Yun ang sinasabi ko. So, yan ho ay isang pananakot yan, yung statement na yan, pananakot na yan sa mga testigo. Sa mga false allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Ngayon, sa iba pang mga allegations na gagawin ninyo, lahat ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong tumikap ng isang witness at pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias, kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin? Sa inyo ba yun ay totoo na? Sa inyo ba yun ay katotohanan na lahat? At ito nga yung problema Dapat kasi harapin niya. Di ba? Para mismo siya, matcha-challenge niya yung mga sinasabi ng mga ito. And after all, meron din naman siyang abogado ron sa hearing na yon. Isa pa, napakalakas nila kasi nandyan yung mga kaalyado like Robin Padilla. Di ba? Si Robin Padilla lang nagsabi na, maaga pa nagsabi na ito na kanyang paniniwala kay Pastor Apollo Kibuloy. At ang kanyang isang sinabi roon, dito sa hearing, dito sa Senado, napakarami rito ng mga naging testigo na iilan lang yung nagsasabi ng katotohanan. Well, palagay ko po, it's a case-to-case basis. Diba? Hindi ho po pwedeng palaging ganun na it applies, one applies to many. Hindi ho po pwede yung ganun. Isa pa, kung meron silang na-determine dati na huli nila na nagsisinungaling, hindi naman po nangangahulugan, ganun din po sa iba. Pero may possibility. Kaya nga may hearing Dapat magkakasagutan. May constitutional rights din na dapat na maintindihan rito ni Apollo Kibuloy ay ang karapatan niya na makaharap, di ba, ang kanyang mga accusers. At ito na po ang isa sa pwede niyang gawin. Kaysa yung gusto niyang mangyari na ikorte itong mga to. Di sila lang. Imagine na publicized na yung akusasyon sa kanya. Yung mga ginawa raw niya sa mga babaeng ito. Pati sa dalawang Ukrainian. Tapos yung sagot niya sa korte. Sino makakapakinig pa nun? Diba? Kung ma-dismiss ang kaso, sasabihin ng taong bayan, niluto. So ngayon, nandito na yan,
nasa hearing na ng Senado, dapat harapin na lang niya yan. Katapos, gagawin ninyong guilty ang object ng inyong paninira. Tulad ko, ako ang object ng inyong paninira. Dahil ba sinasabi nila na gano'n at ganito at gano'n at ganito, ang kalalaswa pa, sinakyan pa ng mga taga-social media na vlogger, tapos pambababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko. Yun ba ay tamang proseso? Ngayon, sapagkat pinaniniwalaan ninyo yan ay katotohanan at kinatira pong dinitalye ang lahat ng aligasyong pinaggagawa ko daw sa kanila na kasuklam-suklam, karumal-dumal at kawalang hiyaan. Yun. Natural, i-detalye nila yan. Di ba? Para kasi talaga ma-check yung katotohanan ng kanilang sinasabi. Sapagkat yung pagharap niyan sa Senado, that is another thing para ma-check, masabi yung para masuportahan yung kanilang integrity. Isa pa doon na pinaka-importante, yung pagkakatanda nila doon sa mga pangyayari. O kaya nga sabi ko, yung taon, importante to yung mga parte nito, ano ba yung nangyari, 'di ba, sa mga events na 'yan na maidetalye, napaka-importante niyan. Maganda pong mga testimony yon kung yun ay totoo. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, you go to the court, tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito. Pumunta kayo doon sa korte at gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Maganda po yan, may testimony na sila Gawin na lang ninyo yan, i-transcribe ninyo, gawa ninyo ng affidavit, tapos ipakilala niyo yung tunay nilang pagmumukha, tunay nilang pangalan, tapos tunay nilang tirahan, at tunay nilang katauhan. Oh, bakit? Bakit kinakailangan yung ganun, di ba? Bakit kinakailangan na ma-reveal yung mga identity nila? Nagtatanong lang. Sabi ni Sir Carlos Maglasang, bakit di siya humarap sa Senado? Si Jesus Christ nga, humarap kay Herodes kay Caiaphas at kay Pontius Pilato. Di ba? Humarap pa doon. Oo nga naman. Sa bandang huli, sabi nga niya, idol niya si Jesus Christ. Di kayahin niya. Walang katakutan. Di ba? And then, idemanda po ninyo ako. Kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. Yan na, hindi na po appointed son. Hindi na po appointed son. Direktahan na. Anak na ng Diyos. Okay? Which is madaling ipaliwanag. At doon ko kayo sasagutin. Sapagkat doon merong fair play. Because in the law, the guilt and the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. Doon po kami patas ang laban. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. Sa inyo pong hearing, wala kami dapat patotohanan dyan Wala kami dapat patotohanan. Sila, they have nothing to lose. Kami dito, pagpipestahan ninyo, hindi ko namin papayagan yun. I will not subject myself to a bogus hearing and to a bogus witnesses if they cannot stand on their word. Now, ayun. So, enough na narinig natin, hindi talaga po siya haharap. Wala siyang planong humarap sa Senate hearing. So, si Risa Ontiveros, ang tanong, ano po ang pwedeng gawin ni Risa Ontiveros? Maliwanag, Risa Baby, hindi kanya sisiputin sa susunod na hearing. So, as usual, yung style ni Risa Ontiveros nung kay VP Sara, di ba? Meron din siyang video message. Walang so, nung kay Sara, ganun din, di ba? Ngayon dito si Kibuloy, may ganito, si Risa Ontiveros, meron din. Inihimok niya na humarap. Pero sakaling hindi po talaga humarap, ayaw talagang tawag dito, usap dyan sa Senado, ika nga. Nako, ano ang pwedeng gawin po dyan ni Risa Ontiveros? Well, palagay ko naman, Sir Carlos Maglasang, pwede niyang gawin dyan, mag-issue na sila talaga ng contempt, di ba? Contempt of court, kumbaga, indirect contempt of court. Ang gagawin po dyan ay pupunta sila sa korte dito sa Pilipinas, syempre, at sasampahan ng reklamo ng kasong indirect contempt. Ngayon, maglalabas ng warrant of arrest ang korte. Tapos, eto na, state forces, mga pulis, ang talagang kukuha sa kanya, kay Kibuloy, at ihaharap yan. Isusupina ng hindi, pinadalhan na nga siya ng supina ngayon ng Senado. Tapos, ang mangyari niyan, isusupina ng korte yan. Pagka hindi talaga yan sumunod sa korte na utos na mismo, talagang mandamiento de arresto yan. Kasi
ano yan pambabastos na rin mismo sa kautusan ng korte. Di ba? Yan ang susunod dyan na mangyayari. Ito pa. Hinahamon ko sila, hinahamon ko kayo. Ako naghahamon. Tulungan ninyo sila kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony. Hindi sila bogus na binayarang mga witnesses. Hindi sila bogus, hindi bogus ang inyong hearing. Ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo para sila po ay makakamit ng hustisya ang sinasabi ninyong dapat nilang hanapin. Doon, patas ang laban. Hindi po basta-basta mag-aakusa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang reputasyon, ay gaganunin na lang ninyo ako. Kaya ako po ay hindi sasalo at magpapasakop sa inyong hearing sapagkat para sa akin yan ay bogus na mga witnesses at bogus na hearing. Sorry po sa pagsasalita ko ng ganito sapagkat yan ay pinaniniwalaan ninyo kaya naging bogus para sa akin para po maging makatotohanan kayo at tinahamon ko kayo kung talagang totoo sila at ang lahat ng pinagsasabihin na totoo ay gumawa kayo ng affidavit, sumpaan nila at pagkatapos pirmahan nila at pagkatapos isubmit sa korte, nakademanda po ako. Doon po ako sasagot sa lahat ng aligasyon at mga akusasyon na ginawa. Criminal po itong mga aligasyon ito. Hindi na dapat pag-usapan niya sa inyong Senate hearing. These are criminal allegations that you already convict me. You already convicted me in your hearing. Mali. Wala namang conviction doon na sa kanya sa hearing, di ba? Siyempre, ang proseso pakikinggan kung ano ang akusasyon laban sa kanya. Ano yung mga naging pagkukulang? Ito lang ang lilinawin ko po. Ano ang mga naging pagkukulang ng batas? Okay? Bakit nangyari ang ganito? Diba? Bakit merong ganyang klaseng mga panggagahasa ayon do sa aligasyon nila? Bakit yung mga minor de edad, 'di ba, pinapayagan ng mga magulang? What went wrong? Sa ating mga batas. So, pag nalaman nila after they determined, 'di ba, Don Kengkoy, pagka na-determine nila kung alin doon talaga ang pagkukulang, yun po yung gagawa nila ng batas. Kumbaga, yung butas ng batas, gagamutin nila ito. Para hindi na po maulit ang mga ganyang pangyayari. My goodness. Po yun, unfair po yun. I will not subject myself to unfair statements. I will not subject myself to injustices that are done in the cloak of a Senate hearing. Kahit ano po, I will not subject myself to that. But I will face you with one haharap naman pala condition. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang gamitin nyo. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran. I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Yun naman pala, anywhere, anytime, in a court of law. Yan yung mga nagsampa ng reklamo sa kanya dyan sa Jumerica. Yan haharap po, sinabi niya na mismo yan, anytime. So dapat walang delay, dapat talaga kung ano yung schedule, dapat talagang harapin. Ngayon, ang Amerika po, dapat, maririnig nila tong depensang ito, yung sagot na to. So, ang dapat gawin dito ng Amerika, ng korte mismo, di ba? Ipaproseso nyo na yung extradition ni Apollo Quiboloy. Bago pa ito magtatago ito. Sigurado ko diyan. Sinabi niya na yan mismo. At saka yung pagsasampa ng kaso, darating at darating po yan. Katulad nung nangyari kay Senyor Aguila. Nawala na yung mga chiwari-wariwap ni Aguila. Na yung mga gigil na mga mama, akala mo sinapian ng kung anong kalasing demonyo sa katawan. Di ba? Pagkatapos nun, wala na. Nung maaresto na siya ng NBI. So yun ang kinakatakutan din dito ni Quiboloy. Kaya nga dapat hindi niya po isinasuggest na sampahan siya ng kaso. Kasi kapag sinampahan siya ng kaso, di ba? Ang mangyayari po, pwede pa rin naman kasi kapag nagsampa ng kaso. So mangyayari dyan, tuloy pa rin po ang Senate hearing. Hindi po kasi ito saklaw. Kasapagkat ito po ay in aid of legislation. Ngayon, pagka may kaso ng nakasampa, lalo hong delikado ang lagay niya. Mismong sa loob ng Senado, pwede siyang arestuhin ng either ng pulis o ng NBI. At ang mga aligasyon na ito, non-bail po ito. Yung sinasabi naman niya na kaso na isang pa na yan,
Nagsampa na raw kasi yung isa dyan, pakinggan nyo to. Just do it, and I will face you anywhere, anytime in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect because you don't respect my constitutional rights. I will not also respect your office as a senator if you cannot do these conditions that I'm telling you to do. Ikaw mambabatas kayo, Senator Hontiveros. Alam niyo dapat niyo. Grabe, no? Yung akusado pa ang nag-lay down ng mga kondisyones dun sa kanyang investigador. Gawin. Pagka ganitong maligasyong malalalim at reputasyon ng isang tao nakataya, dapat pumunta na po kayo sa korte. Kunan ninyo sila ng abogado. Pagkatapos, magpasimula na tayo doon para po mailahad namin ang aming side na lahat documented. Kanila, salita lang. Kami po, hindi kami nagsasalita. Documented. Tiniis ko po ang lahat ng mga pang-aalipusta, pambababoy sa reputasyon ko, at ang pag-aalipusta po sa aking mga katauhan. Sapagkat ako'y anak ng Diyos. Tinuruan akong magkaroon ng long suffering. Ang ama kong si Jesus Christ, pinako sa krus, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa kasalanan ng mga taong ipinataw sa kanya. Siya po ang aking guide, siya ang aking idol. Bakit? Di ba di ba ang Panginoong Jesus na binabanggit niya, ginagamit niyang tatay niya at idol, humarap ito sa iba't ibang mga kila Pilato, o sino pa yung iba doon? Kay Herodes. Di ba? Naman. Kaya Risa Hontiveros lang ayaw humarap. Ba't naman? Tiis ko ng matagal na panahon ang mga paninirang ito. Kahit doon sa Amerika, it is the same scenario as it is here. Inakusahan din ako doon ng maraming mga foreign workers daw yun. Pero puro pagsisinungaling. Ang akala nila hindi ako makakuha ng mga abogado ko doon, nahihimay-himay ng lahat ng kanilang pinagsasabi. Ngayon, nahihirapan silang humarap sapagkat puro po kasinungalingan. Ha? Palagay ko kailangan nyo mga kababayan panoorin si Stone. No, ano bang pangalan nun? Arlene Stone. Kung ano yung update. And one time na nanood ako kay Arlene Stone, nabanggit ni Arlene Stone na ang ginawa raw nila dito ni Lucky Puloy, ipinamove yung hearing. So, ang schedule po, ibis na mas maaga, naging November 2024. Bakit naman? Di ba? Bakit kailangan magpamove? It's a delatory tactic. Ngayon, ito, huwag po ninyo palampasin ito. Hindi ko po kayo palalampasin dito. Lalo na itong mga witnesses na kinuha ninyo. Hindi ko po palalampasin ito. Ano kayo gagawin niya kay Risa Hontiveros? Patay ka ngayon, Risa Hontiveros. Hindi palalampasin ito ni Pastor Apollo Quiboloy. Umanda ka ngayon, Risa Baby. Ano pa? Kailangan malaman natin ang katotohanan dito, not in your Senate hearing. Alam nyo, hindi naman namin, paano naman kami? Hindi naman namin malalaman kung ano resulta kapag ka sa korte kasi kayo-kayo lang yun. Di ba? So kung ano yung magiging depensa mo sa korte, hindi naman magiging depensa nyo dyan sa Senate hearing. So anong pinagkaiba? Mas mainam nga yun eh. Di ba? Publicized yung akusasyon laban sa kanya, then public din yung kanyang sagot. Di ba? Falsifying the accusation against him. No. And after all, he is not a private person. Etong si Apollo Quiboloy, katulad po rin ng mga vloggers, hindi po kami mga private person. Dahil lantad na bituka rin namin dyan sa publiko. But in a court of law. Ulitin ko po, ang hamon. Kung totoo yan sila, hindi kayo bogus na witnesses. Hindi kayo bogus sa hearing na ito. Hindi ka bogus sa hearing mo, Senator Hontiveros. The next thing I tell you to do, inahamon kita, I challenge you, go to court, make those allegations detailed in an affidavit, and let them sign it. And then charge me with whatever charges you want to do. Welcome kayo doon. At doon patas ang laban natin. If you cannot do that, you did not respect my constitutional rights, I will not from now on respect you as a senator of this country because you are hearing innuendos and you are for smearing my reputation. This is a mere smear campaign in your hearing. So, magrespetuhan po tayo dito. Para marespetuhan ko kayo, allegations kompleto na, dalhin ninyo yan sa korte. Kung makain ng affidavit, ulitin ko, papirmahin ninyo sila, i-transcribe ninyo lahat ng pinagsasabi niya sir, tapos haharapin ko kayo. Tulad na ginawa ni Brenda Portugal na alias Amanda. O yan, patas yun. Ngayon, na-dismiss sapagkat puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Ngayon, inulit niya riyan. Ewan ko kung yan ba'y pwede sapagkat sub judice na po para sa akin yan. Nasa korte na yan eh. Waiting for the judgment of the DOJ. Ito na yung sinasabi ko kanina, hindi ito saklaw ng sub judice rule. Dahil nagruling na dyan ang Supreme Court. Ito po ay in aid of legislation, so therefore,
Hindi ito saklaw. Isa pa, tapos na yung kaso. Tapos na yung kaso eh. Pwede nang pag-usapan yan. Sabi ni Sir Carlos, he hostaged the integrity of the Senate. Di ba? At siya pa nagbigay ng kondisyon. And then, ang kondisyon niya pa, sa korte. Saan yan? Sa Davao City yan. Pero alam niyo, yan pwede ho kasi talaga, ulitin ko lang, pwedeng magsampa ng kaso sa Pasig City. So kahit anywhere in the country. Lalo na kung baluarte kasi niya ang Davao City, so pwedeng hindi po doon magsampa ng kaso because he is very, very, very popular dyan sa Davao City. At saka ang kaso pong ito, because of suspicion na pagiging one-sided ng I don't know kung napunta talaga ito sa korte o baka hanggang piskalya lang, 'di ba? Kasi nga, 'di ba sabi niya nasa DOJ ito ngayon tong usapin na to. So, pwede po itong i-apila. Pwede itong ipa-reopen. Titignan lang rito kung may mga procedures ba talagang nasunod ang nag-handle nito bago niya dinismiss. Kung nagkaroon ng mga irregularidad, then may problema ho yung nag-handle nito previously, plus mari-reopen po itong kasong ito. Tapos sinulit ninyo, nag-alias-alias pa kayo yan. Tapos kung anong paninirang ginagawa ninyo sa reputasyon ko. Ngayon, ulitin ko po, 3 beses na itong pala sinasabi ko. I challenge you, now that they have detailed all of the salacious allegations against me and my person, which they demonized, which they bedeviled, and which made a monster out of me, let them go to court, help them file a case against me, and I will welcome that, and we will answer you in the proper forum of the court of law. If you cannot do that, I once again repeat, you are all bogus witnesses. This is a bogus hearing, and I will not subject myself to any of your bogus hearing that you will do next time. Kung di nyo po magagawa yan. Magrespetuhan po tayo. Respetuhan yung constitutional rights ko. Rerespetuhin ko po kayo bilang senador na talagang naghahanap ng katotohanan at ng hustisya. Hindi innuendo, hindi smear campaign, hindi paninira, hindi kung sino lang pupulutin ninyo. At pagkatapos magsasalita ng kung ano-ano. Words are very cheap. But let us find the truth. And the truth will be found by the evidences that you will present in court. Because in the court, it is not what you say. It is what you can prove. Now, kayong mga allegations ninyong yan, kayong mga accusers, prove it in court. Because you have the burden of proof now. You prove it in court and we will face you there. Tulungan mo po sila. Kagalang-galang na honorable Risa Hontiveros. Tulungan mo sila kasi mababatas ka at in-entertain mo ang kanilang mga allegations. Now, we are a land of law. Subject tayo sa law. Ito yung katapusan, hindi po dyan sa hearing ninyo. Ang katapusan nito sa korte. At ang judge ang magbibigay ng patas na hukom. Hindi kayo. You cannot determine, as I said, the guilt or innocence of a person or someone in your court hearing. That is just for the aid of legislation. Ngayon, you can prove that I'm innocent or I'm guilty in court. Kayo, patotohanan ng mga witnesses mo yan. Apirmahin mo sila. Tulungan mo sila. Kunan mo ng abogado. That is my ultimate challenge to all of you. Magrespetuhan po tayo. Yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig sa side ko na nanditong ako po ay isang maawain na tao, mapagbigay. Kaya meron akong Children's Joy Foundation. Tumutulong ako sa mga kabataang Pilipino. Pinaaral ko, pinakain ko, dinamitan ko. Pero may mga ganitong klaseng tao, hindi ko kayo ibubulgar dito sa vlog kong ito. Ibubulgar ko kayo doon sa korte. Kakalkalin ko yung pagkatao niyo kasi from head to foot, kilala ko kayo. Kilala ko kayo. Former workers kayo. May Ukrainian pa. Papuntayin niyo dito yung may Ukrainian na yan. Haharapin ko silang lahat. Kahit 100 pa kayo, sinabi ko. Haharapin namin kayong lahat. Yan po ang patas na laban. At yan ang hinihintay ng taong bayan. Pero ang paninira, smear campaign, na matagal kong tinitiis-tiis, hindi ko na po palalampasin yan. Sapagkat nakataya dito ang reputasyon ko at ang reputasyon ng bansang kaharian na mayroong mga millions of members all around the world. Yan lang po. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos, Ama. Meron pa akong dadagdag. Sinabi ninyo, kagalang-galang na Hontiveros, na naglagay kayo ng, you put words in my mouth, at sinabi ninyo na, marami daw akong hindi daw ako natatakot dahil marami akong kaibigang mga makapangyarihan o mga politiko ba yun o kung sino. Kayo pong nagsabi nun. Magpalabas kayo ng video na nagsabi ako ng ganun. Noong ako'y nagkakaso po sa Amerika, mulang 2018, presidente pa po ang aking kaibigan si President Duterte. Tanungin niyo siya, pati si Harry Roque na kanyang spokesperson, kung kinalabit ko ba siya, kung tinawagan ko ba siya, at ako'y nagpatulong. Kaya ko po yung problema ko. Kung ang problema ang hinaharap ko, lalaking-lalaki akong iyan ay haharapin ko kahit saan pa tayo magkita, kahit sa pintuan pang impyerno. Hindi po ako nagpatulong kay kaibigan ko. Hindi ako nag-name dropping. Kaya mali po yung akusasyon ninyong yun.
Mali yung sinasabi ninyong yun. Tapos sinabi mo, kahit na son of God ka pa, o ganito at gano'n. Ako ba'y nagmalaking dahil ako'y son of God? Sinabi ko na matagal ng panahon. Kahit pa ako'y son of God. Loko rin kasi ito si Risa Ontiveros on hearing na sinabi niya na kahit na na anak ka pa ng Diyos. Sabi ko, gago rin si Risa Ontiveros. Talaga naman. Ayun nga, nag-react na. Under ako sa batas ng lupa. Pag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, idemanda ninyo ako. Pero please, wag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban. Magrespetuhan po tayo. Korte ang answer nito. Court is the answer. For all of your false allegations and accusations, court is the answer, not a Senate hearing. Thank you. May God bless us all. Okay. So ngayon, ang malamang pong ending nito, mga kababayan, ay iaakyat pa nila yan sa Korte Suprema. Yan. Simply asking, right? Simply asking the Supreme Court na issuehan ng ano ba tawag doon na order? No, not is it a gag order, 'di ba? Para pigilan ang Kongreso o ang Senado na mag-imbestiga. Alam niyo, pag ginawa ho nila 'yon, hindi rin po 'yan makaka-delay. Bakit? Unang-una, wala pong kinalaman 'yan. Okay, lilinawin ko lang wala pong involved diyan na question of law. Okay, wala. So kumbaga ito ay personal niya at saka isa pa, napakalinaw naman po na mayroong karapatan ang Senado na magsagawa ng ganitong mga klaseng pagdinig. Quasi-judicial body sila. Tapos meron din silang karapatan na may bukods dyan na meron silang karapatan gawin ng mga ganitong pagdinig, hindi naman para malaman kung sino po yung guilty. Kung hindi, para po maging guide nila, mahanap ano ang naging butas ng umiiral na batas supposed to be magbibigay ng proteksyon sa mga mamamayan, nagkapinsa-pinsala pa. So, yun po ang very purpose nitong ganitong klaseng hearing. Yes, let's admit, talaga naman pong ito ay very, very damaging ito talaga. Itong ganitong klaseng pagdinig. Kaya lang, since taong publiko rin naman po si Quiboloy, like what he said, na milyon-milyon yung kanyang mga support, mga followers o mga members worldwide. So, why deprive them, di ba, to hear the accusations against you in your, or how you responded, di ba, how you falsify these allegations against you. Di ba, why deprive them? Kukwentuhan na lang ba ninyo na ito yung nangyari doon? Dismiss! Ganon? Wawa naman sila. Siyempre may mga marites din dyan sa mga miyembro. Baka maging hudyat pa yan na magduda sila at kumalas na sa inyong samahan. Alam niyo, etong mga testigo, no? Nagsimula na rin po, no, nung araw na yon, ay nakita ko na rin na nagsimula na po silang kalkalin ang mga credibility ng mga to. Katulad nito ni Amanda di Portugal. Ayan. So ito yung kanyang Twitter account ni Blendy, the Birdie. Mukhang tomboy po ito. Si Birdie. Ayan. Naka-private itong page, itong Twitter niya, pero nalabas nila to. Sino ba si Mara Santos? Tapos ito naman po yung isa, yung alias Jomar. Noong 2017, merong post na ganito si Jowar Olimba na nag-aaya ng sex sa itong mga ka-chat niya kay Mings Sailan at dito kay Leila Omanito na may asawa na. Yan. Ito naman ulit si Amanda. Okay. Ayan, tama nga ako. Mukhang tomboy nga ako. Ngayon, ang tanong, yan po bang pagyurak sa kanilang mga reputasyon ng katulad nito na may mga kinalaman po sa sex? Yan. Alam niyo hindi ho ito makakatulong. Bagkus ito pa nga ho ay po pwede na maging maging supporting evidence na talaga nga pong nagkaroon ng sexual exploitation. Sapagkat may pag-aaral po na yung mga kabataan, mga kababaihan na nung kanilang kabataan ay nakaranas ng sexual exploitation, nagiging pariwara ang buhay.
So kung ano yung naranasan nilang exploitation, doon na rin po sila lumulubog. Baka imbis na makatulong sa kanila ito, lalo pa itong magdiin. Yung mga psychiatrist, maipapaliwanag po ito. Yung mga bagay na yan. Di ba? I always love you. Tomboy nga. Lalong magwawala naman itong LGBTQ LGBTQ company. 'Di ba? Dahil dito pag konde-kondenahin nila 'yan. Sabi ni Louis Escobar, tanong lang Sir JDB, pwede ba na mag-file ang kaso mismo si Apollo Quiboloy ng libel against the mga witnesses ng Senate kahit pa may inquiry na nagaganap? Hindi po siya po pwedeng magsampa ng reklamo. Kahit na matapos po yung hearing, hindi po niya pwedeng sampahan sila ng kaso sapagkat ito pong in aid of legislation hearing, covered po ito ng immunity. Kahit pagmumurahin siya ng mga yan, nito mismo ni Risa Ontiveros, tawagin siya ng kung ano-ano, hindi po yan. Ang pwede lamang pong mangyari dito ay maparusahan si Risa Ontiveros pag ginawa niya yan ng Senate Ethics Committee. Diyan naman po siya mapapanagot. Kasi meron kasi ng immunity naman. Although limited ang immunity nila sa kanilang privileged speeches at saka dyan po sa loob ng kanilang mga komite. Actually, mas makapangyarihan ang immunity ng mga mambabatas natin kapag sila po ay nasa kanilang committee hearings. Kumpara doon sa kanilang privileged speech. Ay, sabi ni Raul Cabuso, sigurado nangangatog na sa takot si Quiboloy. Nagyayabang lang si Quiboloy tulad ni Duterte. Ayaw namang magpakita dahil alam nila na may mga kasalanan sila. Pareho ang ugali. Matapang sila sa salita. Diba? Ang nangyari dyan, ang pinapunta lamang, abogado. Hindi na, tapos merong sulat at saka yung special powers of attorney. Hindi naman po pwede yun. Bawal naman yun sa Senate rules dyan sa komite. Kaya hindi ho man lang binasa ni Risa Ontiveros, although tinanggap niya. Okay. Now, ano po bang dapat na gawin dito ni Apollo Quiboloy? Well, ang pinakamaganda po rito, like what I've said, publicly, according to him, has been maligned. His reputation was stained years ago. Ano pa ang itatago? Diba? Dapat mailabas na rin pati kung paano niya ifo-falsify, paano niya sasagutin ito. Yun po ang para sa akin. Kasi again, maraming mga tao na wala pong access sa korte at hindi talaga hindi talaga nila malalaman ano ang kinahantungan ng reklamo o ng kasong isinampalaban laban sa kanya. Pero alam niyo kapag ka nangyayari dito, pagkatapos ng kanilang mga pagdinig, ang nangyayari po dyan, nagkakaroon po ang komite ng kanilang report, yung committee report, suggesting like NBI o kung sinong competent authority that's supposed to handle furtherly either ombudsman, but in this case, labas ang ombudsman dito. Dito po talaga, papayuhan dito, uudyukan nila ang Department of Justice na buksan ang kaso nito kung na-dismiss na ng judge mismo o na-dismiss na ng piskalya pa lang. Because we don't know kung ano ba talaga eksaktong nangyari po sa kaso nito ni Amanda na sinasabi niyang na-dismiss. Diba? So, pwede ho yung magkaroon ng reopening at reappreciation ng kaso, ng mga ebidensya, lahat-lahat. Yan naman po yung napakahalaga na malaman ng taong bayan kasi ang nangyayari, di ba? Hindi na maganda. Lahat po ay mapapasama rito yung mga grupo-grupo, lalo na sa mga born-again Christians. Marami hong madadamay dito. Dahil pagdating sa mga born-again Christians, nandiyan yung tinatawag na pastoral. Pero iba-iba naman po sila ng setup. Di ba? So, kinakailangan talaga to shed light. Kailangan talaga maging public po talaga, magkaalaman talaga. Gaano ba katotoo? Diba? Harapin niya, tatanungin naman siya dyan sa hearing May abogado naman siya. Kung ayaw niyang sumagot, importante nandun siya, edi sabihin lamang niya, I invoke my right to remain silent. No. I invoke my right
against self-incrimination. Ganun lang. Pwede naman yun eh. Di ba? Kaya lang, depende sa kanya yan. Kung gusto niyang itago na lamang yung kanyang sarili, di ba? Sa likod ng pag-invoke niya ng right against self-incrimination. Na kung pwede niyang sagutin, since ito'y nakapubliko na, public knowledge na tong akusasyon laban sa kanya, kung gusto niyang masagot, ma-redeem niya yung kanyang reputasyon, sagutin niya ng direktahan na hindi ko ito ni-rape, hindi ko ginawa yan. Katunayan ay ganito-ganito. Di ba? Alright, so iwan muna natin po itong usapin na to nilang dalawa nito ni Apollo Kibuloy. Okay, alisin natin. Yan.